Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal kong tagapakinig. Narito na naman ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang kwentong gigising sa ating mga natutulog na damdamin. Sabi nila, ang ating alaala ang bumubuo sa ating pagkatao. Pero paano kung isang araw, magising kang blangko ang lahat? Paano kung ang sarili mong mukha sa salamin ay estranghero na sa iyong paningin? At ang pinakamasakit, paano kung ang buhay na dapat ay sayo ay inaangkin na ng iba? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway sa unang kabanata na pinamagatang, Ang Mukha sa Salamin. May isang mukha sa salamin. Isang mukha na pagod, maputla, at may mga matang tila naliligaw. Suot nito ang isang simpleng uniforme ng kasambahay, kulay asul na bestida at puting apron. Nakatitig lang ito sa kanya at nakatitig din siya pabalik. Ilang minuto na siyang ganoon, hawak ang basahan, nakatayo sa harap ng malaki at antigong salamin sa pasilyo ng Villa Gintong Araw. Pinilit niyang hanapin ang sarili sa refleksyon. Ngunit wala. Ang babae sa salamin ay isang estranghero. Ang tanging alam niya tungkol dito ay ang pangalang ibinigay sa kanya, Liway. Isang pangalang kasing simple at kasing walang kulay ng kanyang kasalukuyang buhay. Hoy, ano ang tinitingin-tingin mo dyan? Baka mabasag yang salamin sa kapapangit mo. Isang matinis na boses ang pumunit sa kanyang pag-iisip. Agad siyang napalingon. Ang puso niya'y biglang kumabog ng mabilis. Si Mahalina, o Mamlina, kung tawagin niya, ay nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakapamiwang at matalimang tingin sa kanya. Pasensya na po, Ma'am Lina. Nililinis ko lang po. Mahinang sagot ni Liwayway. Agad na yumuko at ipinagpatuloy ang pagpuna sa salamin. Kahit malinis na ito. Nililinis o nagde-daydream? Bilisan mo dyan. Akala mo ba binabayaran ka? Para magmuni-muni. Ang dami-daming gagawin. Sigaw ni Mahalina habang papalapit. Bawat hakbang nito ay tila may kasamang bigat na dumadagan sa balikat ni Liwayway. Nanginginig ang kamay ni Liwayway habang mas binilisan ang pagkuskos. Sa sobrang taranta, hindi niya namalayang nadulas sa kanyang kamay ang maliit na botelya ng glass cleaner na nakapatong sa isang mesita sa tabi niya. Sumalpok ito sa marmol na sahig at naging 1,000 piraso. Napatigil ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang nanunumbat na katahimikan. Dahan-dahang itinaas ni Liwayway ang kanyang tingin at sinalubong siya ng nag-aapoy na mga mata ni Mahalina. Wala ka talagang silbi. Tanga! Boba! Sunod-sunod na sigaw ni Mahalina. Alam mo ba kung magkano yan? Baka 1 taon mong sahod, hindi pa pambayad dyan. Pulutin mo yan. Gamit ang mga kamay mo. Yumuko si Liwayway, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Sinimulan niyang pulutin ang bawat piraso ng bubog. Iniinda ang sakit sa tuwing nasusugatan ang kanyang mga daliri. Isang patak ng dugo ang pumatak sa puting sahig, kasabay ng isang luhang hindi na niya napigilan. Ano ang nangyayari dito? Isang baritonong boses ang pumagitna sa kanila. Si Dante. Nakatayo ito sa may pinto. Suot ang mamahaling business suit. Ang mukha nito ay nagpapakita ng pag-aalala, ngunit hindi malaman ni Liwayway kung para kanino. Itong inutil mong katulong, Dante. Tingnan mo ang ginawa niya. Basag ang mamahaling pabango na bigay mo sa akin. Sumbong ni Mahalina, ang boses ay biglang naging malambing na may halong pagtatampo. Tumingin si Dante mula kay Mahalina patungo kay Liwayway na nasa sahig. Pinupulot pa rin ang mga bubog. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, nakita ni Liwayway ang awa at kasalanan sa mga mata ng lalaki. Ngunit kasing bilis din itong nawala. Hayaan mo na, mahal. Bibilhan na lang kita ng bago. Sabi ni Dante, iniwasan ang tingin ni Liwayway. At ikaw, baling niya kay Liwayway, mag-ingat ka sa susunod. Pagkatapos noon ay tinalikuran na sila nito at umakyat sa hagdan. Gumuho ang anumang katiting na pag-asang namuo sa dibdib ni Liwayway.
Hinayaan na lang niyang tumulo ang kanyang mga luha habang dinadampot ang huling piraso ng bubog. Kinagabihan, habang nag-iisa sa maliit na silid sa likod ng kusina, ginagamot ni Liwayway ang kanyang mga sugat. Kumatok ang pinto ng marahan. Nang buksan niya ito, si Dante ang tumambad sa kanya. Inabot nito sa kanya ang isang maliit na bote ng antiseptic at ilang band-aid. "Gamutin mo ang mga sugat mo," sabi nito sa mahinang boses, hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Pasensya na kanina. Mainitin lang talaga ang ulo ni Lina." Hindi sumagot si Liwayway. Kinuha lang niya ang mga gamot at akmang isasara na ang pinto nang magsalita ulit si Dante. "Magpahinga ka na." Pagkasara ng pinto, napasandal si Liwayway dito. Ang simpleng kabaitan na yon ay mas lalong nagpadurog sa kanyang puso. Bakit ganito ang epekto ng lalaking ito sa kanya? Bakit sa kabila ng lahat, may kung anong bahagi sa kanya ang nagsasabing pamilyar ito? Kinabukasan, bilang parusa, inutusan siya ni Mahalina na linisin ang lumang silid sa dulo ng ikalawang palapag, isang silid na laging nakakandado at puno ng alikabok. Habang nag-aayos ng mga lumang gamit, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy nakatago sa ilalim ng isang kama. Mayroon itong ukit ng dalawang magkapatong na kamay. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, isang maliit na balerina ang umiikot sa salamin habang isang malamyos na himig ang tumutugtog. Isang pamilyar na himig. Sobrang pamilyar. Biglang kumirot ang kanyang ulo. Isang matinding sakit na tila binibiyak ang kanyang bungo. Kasabay nito, isang imahe ang sumilay sa kanyang isipan. Malabo, ngunit malinaw. Isang lalaking nakangiti, ang muka ay pareho ng kay Dante, habang isinasayaw siya sa isang hardin na puno ng puting rosas. Ang himig mula sa kahon ay ang tugtog sa kanilang paligid. Aaray! Daing niya, napahawak sa kanyang ulo. Ang imahe ay naging mas malinaw. Ang saya sa mga mata ng lalaki. Ang pag-ibig. "Sino ka?" bulong niya sa hangin. Ang sakit ay lalong tumindi. Ang himig mula sa kahon ay tila martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa kanyang isipan. Sinusubukang sirain ang isang pader na matagal nang nakatayo. At pagkatapos, kadiliman. Nabuwal si Liwayway sa sahig, walang malay. Sa kanyang pagbagsak, nanatiling mahigpit ang hawak niya sa maliit na kahon na gawa sa kahoy, ang tanging susi sa isang nakaraang ipinagkait sa kanya. Nagising si Liwayway sa pamilyar na kadiliman ng kanyang maliit na silid. Masakit pa rin ang kanyang ulo, ngunit hindi na kasing tindi ng dati. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay hindi ang sakit, kundi ang himig. Ang himig mula sa maliit na kahon na gawa sa kahoy. Kinapa niya ang kanyang tabi. Umaasang nandoon pa rin ito, ngunit wala. Ang tanging naramdaman niya ay ang malamig na sapin ng kanyang kama. Bigla siyang napabangon, isang hindi maipaliwanag na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Nasaan na iyon? Mabilis siyang tumayo at lumabas ng silid. Dapit hapon na at ang mga ilaw sa pasilyo ng bilagintong araw ay nagsisimula ng magliwanag. Bawat sulok ng malaking bahay ay tila may itinatagong lihim. Bawat anino ay tila may sariling kwento. At pakiramdam niya, sa kauna-unahang pagkakataon na bahagi siya ng mga lihim na yon. Nakita niya si Mahalina sa may sala, kausap ang isa pang katulong, nagbibigay ng mga utos para sa hapunan. Naglakas loob siyang magtanong. "Ma'am Lina, pasensya na po. Yung kahon po na maliit, yung nasa lumang kwarto, nakita niyo po ba?" Tanong niya. Nanginginig ang boses. Huminto si Mahalina sa pagsasalita at tiningnan siya mula ulo hanggang paa, tila diring-diri. "Ah, yung basura na yon? Bakit interesado ka sa mga lumang gamit?" Tinaasan siya nito ng kilay. "Itinapon ko na.
Anong gagawin mo sa basura ng nakaraan? Parang sinaksak ang puso ni Liwayway. Itinapon niyo po. Oo, at wag mo nang hahalongkatin pa ang mga bagay na wala kang kinalaman. Magtrabaho ka na lang dyan at baka pati ikaw, itapon ko rin palabas ng bahay na to. Pagbabanta ni Mahalina, bago siya tinalikuran, basura ng nakaraan. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Liwayway. Ngunit bakit para sa kanya, ang basurang iyon ay parang isang kayamanan? Isang piraso ng isang bagay na matagal na niyang nawawala. Hindi siya sumuko. Kinagabihan, nang ang buong bahay ay tahimik na at ang lahat ay natutulog na, dahan-dahan siyang lumabas. Nagtungo siya sa likod ng kusina kung saan nakalagay ang mga basurahan. Sa liwanag ng buwan, isa-isa niyang hinalungkat ang mga ito, hindi inalintana ang dumi. At doon, sa ilalim ng mga tuyong dahon at lumang papel, nakita niya ito. Ang maliit na kahon. Niyakap niya ito ng mahigpit. Dinala niya ito pabalik sa kanyang silid at itinago sa ilalim ng kanyang unan. Habang nakahiga, pinatugtog niya ulit ang himig nito ng paulit-ulit, na tila ba isang oyayi na nagpapakalma sa kanyang naguguluhang kaluluwa. Kinabukasan, inatasan siyang maglinis ng pribadong opisina ni Dante. Isang lugar na bihira niyang mapasok. Habang nagpupunas ng alikabok sa malaking lamesa na gawa sa Nara, hindi niya sinasadyang masagi ang isang nakadisplay na picture frame. Bumagsak ito, ngunit hindi nabasag. Ang nakakagulat ay nakataob ito. Dahan-dahan niya itong pinulot. May kung anong puwersa ang nag-udyok sa kanya na iharap ito. At nang makita niya ang litrato, napahawak siya sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Isang litrato ng kasal. Si Dante, nakangiti ng napakatamis, suot ang isang barong. At sa tabi nito ay isang babae. Isang babaeng nakasuot ng puting traje de boda, may belo, at may hawak na isang pumpon ng puting rosas. Isang babaeng may parehong mukha na nakikita niya sa salamin araw-araw. Siya. Ito ay siya. Nanginginig niyang hinaplos ang litrato. Ang babae sa larawan ay masaya, puno ng buhay, at puno ng pag-ibig. Malayong-malayo sa liway na pagod at takot na kilala niya. Paano? Bakit? Anong ginagawa mo? Halos mabitawan niya ang picture frame sa gulat. Si Dante ay nakatayo sa may pinto, nakatingin sa kanya, pagkatapos ay sa litratong hawak niya. Biglang nagbago ang ekspresyon nito, mula sa pagkagulat, naging pag-aalala, at pagkatapos ay isang malamig na pader ang tila humarang sa mukha nito. Wala po, sir. Nalilinis lang po. Nahulog po ito. Mabilis niyang paliwanag, ibinabalik ang litrato sa dating posisyon nito. Nakataob. Iwanan mo na yan. Lumabas ka na muna. Utos ni Dante. Ang boses ay hindi na malambing tulad ng dati. Nagmamadali siyang lumabas ng silid, ngunit ang imahe ng litrato ay nakatatak na sa kanyang isipan. Buong araw, lutang ang kanyang pag-iisip. Ang bawat kilos ni Dante, ang bawat tingin ni Mahalina, ay tila may mas malalim na kahulugan. Nagsimula siyang magmasid. Nagsimula siyang makinig. Hating gabi na. Hindi siya makatulog. Bumaba siya sa kusina para uminom ng tubig. Papalapit pa lang siya nang marinig niya ang mga boses mula sa loob. Boses ni Dante at Mahalina nagtatalo ng pabulong. Agad siyang nagtago sa likod ng isang haligi, pinipigilan ang kanyang paghinga. Hanggang kailan natin siya itatago dito, Dante? Masyado nang mapanganib. Narinig niyang sabi ni Mahalina, puno ng iritasyon ng boses. Saan ko naman siya dadalhin, Lina? Asawa ko pa rin siya sa papel. Sagot ni Dante, may bahid ng desperasyon. Asawa? Isang asawang walang alam? Isang asawang walang maalala? Aksidente lang ang lahat ng ito. We are just taking advantage of the situation. Pero ang manatili siya dito sa ilalim ng iisang bubong, yan ang risk. Paano kung bigla na lang siyang makaalala?
Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Si Liwayway ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang puso niya ay dumadagundong na parang tambol. At pagkatapos ay narinig niya ang mga salitang tuluyang sisira sa kanyang mundo. Sinabi ni Mahalina sa isang malamig at tiwalang boses, "Huwag kang mag-alala. Hindi niya na maaalala. Patay na si Liwayway Alcantara." Kasabay ng pagbagsak ng baso mula sa kanyang nanginginig na kamay, gumuho rin ang lahat ng kasinungalingan. Liwayway Alcantara. Iyon ang pangalan niya. Patay na si Liwayway Alcantara. Ang mga salitang yon ay hindi lang tunog. Isa itong susi. Isang kidlat na humampas sa madilim at magulong kalangitan ng kanyang isipan. At sa isang iglap, nagliwanag ang lahat. Ang pagbagsak ng baso sa sahig ay hindi narinig ni Dante at Mahalina. Ngunit para kay Liwayway, ang tunog nito ay kasing lakas ng isang pagsabog. Ang pagsabog ng pader na matagal nang kumukulong sa kanyang mga alaala. Mabilis siyang tumalikod bago pa man may makakita sa kanya. Tahimik siyang tumakbo pabalik sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ay tila tinutusok ng libu-libong karayom. Isinara niya ang pinto at napasandal dito. Habol ang kanyang hininga. At doon, sa katahimikan ng kanyang kwarto, bumuhos ang lahat. Hindi na ito pira-pirasong imahe. Hindi na ito malabong bulong. Ito ay isang baha. Isang rumaragasang baha ng mga alaala, malinaw at buo. Nakita niya ang kanyang sarili, si Liwayway Alcantara, na nakangiti sa tabi ni Dante sa araw ng kanilang kasal. Ang tamis ng unang halik bilang mag-asawa, ang pangakong habambuhay na pagmamahalan. Ang pagtatayo nila ng bilagintong araw, bawat sulok ay pinlano nilang dalawa, isang pugad na binuo mula sa pangarap. Ang halimuyak ng mga puting rosas sa hardin na paborito niya, na si Dante mismo ang nagtanim para sa kanya. Ang pagmamahal, ang tiwala, ang kaligayahan, lahat ay bumalik. Kasing init at kasing totoo ng araw na nangyari ang mga ito. Ngunit kasabay ng liwanag ay dumating din ang anino. Ang anino ng pagbabago. Ang unti-unting panlalamig ni Dante. Ang mga gabing ginagabi ito ng uwi. Ang mga lihim na tawag sa telepono na agad ibinababa kapag papalapit siya. Ang amoy ng isang pabangong hindi sa kanya. Isang pabangong pamilyar na ngayon. Ang pabango ni Mahalina. At si Mahalina, ang pinsan ni Dante na galing probinsya na nakikitira lang daw muna. Ang babaeng tinulungan niya, binigyan ng damit, itinuring na parang kapatid. Nakita niya ngayon ang bawat ngiti nitong may lason, ang bawat yakap nitong may kasamang pagtataksil. Ang huling piraso ng alaala ay ang pinakamasakit, ang araw ng aksidente. Nagpaalam siya kay Dante na pupunta siya sa bayan. Hinalikan siya nito sa noo. "Mag-iingat ka, mahal," sabi nito. Ngunit ang mga mata nito, may kakaiba sa mga mata nito. Ngayon, alam na niya. Iyon ay pagkakasala. Habang nagmamaneho pababa ng isang matarik na kalsada, naramdaman niyang tila lumuwag ang preno. Paulit-ulit niyang inapakan, ngunit wala. Dire-diretso ang sasakyan, papalapit sa isang malaking puno ng akasya. Ang huli niyang nakita ay ang sarili niyang takot na mukha sa rearview mirror. At pagkatapos, ang nakakabinging tunog ng bumabanggang metal at nababasag na salamin. Napasigaw si Liwayway sa loob ng kanyang silid, isang sigaw na walang tunog. Napahawak siya sa kanyang ulo, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Hindi ito aksidente. Ang lahat ay kasinungalingan. Ang pagkawala ng kanyang memorya. Ang pagpapakilala sa kanya bilang liway. Ang pagtrato sa kanya na parang basura sa sarili niyang pamamahay. Ang pag-aangkin ni Mahalina sa kanyang buhay, sa kanyang asawa, sa kanyang pagkatao. Ang luhang kanina'y nagbabanta ay tuluyan ng bumuhos, ngunit hindi ito luha ng pagkalito o kalungkutan. Ito ay luha ng matinding galit, isang galit na nagsimula bilang isang maliit na baga at ngayon
ay isa ng naglalagablab na apoy sa kanyang dibdib. Tinanggal nila ang lahat sa kanya, ang kanyang pangalan, ang kanyang karapatan, ang kanyang dignidad. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya at humarap sa maliit at basag na salamin sa kanyang dingding. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang pagod at maputlang mukha ni Liway ay unti-unting nagbago. Ang dating naliligaw na mga mata ay nagkaroon ng direksyon. Ang dating takot na ekspresyon ay napalitan ng isang matatag at hindi matinag na determinasyon. Ang babae sa salamin ay hindi na isang estranghero. Liwayway, bulong niya sa kanyang sarili. Sinasambit ang pangalan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ako si Liwayway Alcantara. Ang sakit ay naroon pa rin, humihiwa sa kanyang puso. Ngunit sa ilalim ng sakit, isang bagong lakas ang umuusbong. Isang lakas na ipinanganak mula sa pagkakanulo. Kung akala ni Dante at Mahalina ay patay na si Liwayway Alcantara, nagkakamali sila. Dahil ang babaeng kaharap niya ngayon sa salamin ay hindi lang basta nagising, muli siyang isinilang. At ang bagong Liwayway na ito ay hindi na iiyak. Hindi na siya magpapaapi. Huminga siya ng malalim. Pinapakalma ang kanyang nagngangalit na puso. Hindi pa ito ang oras para sa komprontasyon. Ang isang sugatang hayop ay mapanganib. Ngunit ang isang sugatang hayop na nag-iisip ay mas nakamamatay. Kung gusto nilang maglaro, ibibigay niya sa kanila ang isang laro na hinding-hindi nila malilimutan. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Pumasok si Mahalina sa kusina habang naghahanda siya ng agahan, arogante gaya ng dati. Hoy Liway, bilisan mo nga dyan. Gutom na kami ng Sir Dante mo. Sigaw nito. Dahan-dahang lumingon si Liwayway. Ngumiti siya. Isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting puno ng kahulugan na hindi kayang basahin ni Mahalina. Opo, Ma'am Lina. Sagot niya. Ang boses ay malumanay at masunurin pa rin. Ngunit sa kanyang isipan, isang pangako ang kanyang binitawan. Isang pangako na kasing tigas ng bakal. Simulan na natin ang laro. Ang Villa Gintong Araw ay naging isang higanteng chessboard para kay Liwayway. Bawat pasilyo ay isang landas na kailangan niyang tahakin ng may pag-iingat. Bawat silid ay isang teritoryo na kailangan niyang pag-aralan. At ang dalawang naghahari-harian, sina Dante at Mahalina, ay ang kanyang mga kalaban na hindi niya dapat pagkatiwalaan. Ang kanyang uniforme bilang kasambahay ay naging kanyang perpektong balat kayo. Sino ba naman ang mag-aakalang ang isang babaeng abala sa paglilinis ay isa palang kalabang nagmamasid, naghihintay ng tamang tiyempo? Ang pagiging liway ay naging kanyang sandata. Sinimulan niya ang kanyang laro sa kusina. Isang umaga, habang naghahanda ng almusal, alam niyang paborito ni Dante ang sinangag na may maraming bawang at itlog na malasadong malasado ang pagkakaluto. Ngunit alam din niyang si Mahalina ay ayaw na ayaw sa amoy ng bawang. Sa loob ng maraming buwan, puro tinapay at kapilang ang kanilang almusal. Ngunit hindi ngayon. Sinadya niyang magprito ng maraming bawang. Ang amoy nito ay kumalat sa buong kabahayan. Pagkatapos ay nagluto siya ng adobong puti, isang espesyal na putahe na siya lang ang nagluluto para kay Dante noon. Ito ang comfort food ng kanyang asawa, isang sikreto nilang dalawa na walang ibang nakakaalam. Pagbaba ni Dante, natigilan ito sa may pinto ng kusina. Ano ing niluluto mo? Tanong nito. At sa boses nito, narinig ni Liwayway ang isang pamilyar na pananabik. Adobo po, sir. Puti. Sagot niya, hindi lumilingon. Nang iabot niya ang plato kay Dante, nakita niya itong napalunok. Umupo ito at nagsimulang kumain. Sa unang subo, napapikit ito. Sa isang saglit, nakita ni Liwayway ang lalaking minahal niya, ang Dante na walang bahid ng kasalanan, ang Dante na masaya sa piling niya.
Ang eksenang yon ay tila isang matalim na punyal sa kanyang puso, ngunit kailangan niya itong tiisin. Saan mo natutunang magluto niyan? Tanong ni Dante. Ang boses ay halos pabulungi. Hindi ko po maalala, sir. Kusa na lang pong ginawa ng mga kamay ko. Sagot niya, pinanatili ang kanyang inosenteng ekspresyon. Sakto namang bumaba si Mahalina, nakasuot ng isang mamahaling silk robe. Agad na kumunot ang noo nito nang maamoy ang bawang. Yak! Anong baho ito? Liway. Sabi ko sa'yo ayoko ng amoy ng bawang sa umaga, di ba? Hindi umimik si Liwayway. At ano yan? Turo ni Mahalina sa plato ni Dante. Mukhang walang lasa. Hindi sumagot si Dante. Patuloy lang ito sa pagkain na tila ba bawat subo ay isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Mas lalong nainis si Mahalina. Sa sobrang inis, sinadya niyang masagi ang siko ni Dante habang ito'y sumusubo. Oops, sorry babe, sabi ni Mahalina. Puno ng sarkasmo. Tumalsik ang pagkain mula sa kutsara ni Dante at kumalat sa puting mantel. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay halos mahahawakan sa kapal. Ano ba, Lina? Sa wakas ay sabi ni Dante. May iritasyon sa boses. Ako pa ang may kasalanan. Baka naman may naalala ka kaya ganyan ka katakam na takam sa luto ng katulong na yan. Sigaw ni Mahalina. Sa sobrang galit, kinuha nito ang platito ng adobo at ibinagsak sa sahig. Kung gusto mo, pulutin mo yan. Diyan ka magaling, di ba? Sa pagpulot ng mga basura, napatayo si Dante, namumula sa galit. Tumigil ka na, Lina. Ngunit hindi pa tapos si Liwayway. Yumuko siya para linisin ang kalat. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa sahig. Pasensya na po, ma'am, sir. Kasalanan ko po. Sabi niya sa isang boses na nagpapanggap na takot. Ang pag-ako niyang iyon sa kasalanan ay mas lalong nagpag-guilty kay Dante. Nakita ni Liwayway kung paano nito tiningnan si Mahalina. Isang tingin ng pagkadismaya. Bago ito tumalikod at umalis nang hindi tinatapos ang kanyang pagkain. Tagumpay ang unang hakbang. Nagawa niyang magtanim ng isang maliit na lamat sa pagitan nilang dalawa. Ang susunod niyang target, ang opisina ni Dante. Isang hapon, habang si Mahalina ay nasa spa at si Dante ay nasa isang meeting sa labas, nahanap niya ang pagkakataon. Alam niyang may itinatagong susi si Dante sa ilalim ng isang paso malapit sa pinto ng opisina. Kinuha niya ito at pumasok. Ang kanyang layunin, maghanap ng ebidensya, papeles, dokumento, kahit ano na magpapatunay ng kanilang pandaraya. Ngunit ang mas mahalaga, kailangan niyang mag-iwan ng isang bagay na makakapagpaalala sa kanila na hindi sila ligtas. Sa ilalim ng lamesa ni Dante, sa isang lugar na hindi madaling makita, idinikit niya ang isang maliit na voice recorder, isang murang device na nabili niya mula sa isang tindahan sa bayan noong nakaraang linggo. Gamit ang kakarampot na perang naipon niya. Isang malaking sugal, ngunit kailangan niyang gawin. Nang akma na siyang aalis, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Kinuha niya ang nakataob na litrato ng kasal nila at itinayo ito. Pagkatapos, kinuha niya ang picture frame ni Mahalina na nasa kabilang dulo ng lamesa at itinago ito sa loob ng isang drawer. Bago siya lumabas, tiningnan niya ang buong silid. Perpekto, walang bakas na may pumasok. Kinagabihan, habang naghahain ng hapunan, hindi mapakali si Liwayway. Ang puso niya ay kumakabog sa bawat minutong lumilipas. Paano kung mahuli siya? Narinig niya ang pagdating ni Dante. Pagkatapos ng ilang minuto, narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto ng opisina nito. Napapikit siya at nagdasal. Ilang sandali pa, narinig niya ang malalakas na yabag papalabas ng opisina. Bumukas ang pinto ng kusina. Si Dante. Ang mukha nito ay isang maskara ng gulat, galit at pagkalito. Nakatingin ito ng diretso sa kanya. Pagkatapos, pumasok si Mahalina. Dala ang mga pinamili. Babe, nandito na ako.
Nakita mo ba kung gaano ka-stress ang natigil ito nang makita ang tensyon sa pagitan ni Dante at Liwayway? Anong problema? Hindi sumagot si Dante. Dahan-dahan itong lumapit sa kusina. Sa parehong sandali, narinig ni Liwayway ang isang mahinang click mula sa kanyang bulsa. Ang recorder. Nagsimula na itong gumana. Nakatayo silang tatlo sa gitna ng kusina. Si Mahalina, naguguluhan. Si Dante, parang nakakita ng multo. At si Liwayway, ang multong matagal na nilang pinatay, ay nakatayo sa kanilang harapan, nagpapanggap na isang inosenteng tupa. At sa ilalim ng lamesa sa opisina, ang maliit na device ay tahimik na nakikinig. Handang itala ang bawat salitang kanilang bibitawan. Nakatayo si Dante sa gitna ng kanyang opisina, ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa litrato ng kanilang kasal ni Liwayway, na ngayon ay muling nakatayo ng buong pagmamalaki sa kanyang lamesa. Ang nangiti ni Liwayway sa litrato ay tila isang matalim na kutsilyong direktang tumutusok sa kanyang konsensya. Sinong gumawa nito? Tanong niya sa sarili. Tanging siya, si Mahalina, at si Liway ang pumapasok sa silid na ito. Si Mahalina? Imposible. Itatago nito ang litrato hanggang sa pinakasulok ng impyerno kung magagawa lang nito. Kaya si Liway lang ang natitira. Pero paano? At bakit? Ang amoy ng adobong puti ay tila nanuot pa rin sa kanyang pangamoy. Ang lasa nito ay nagbalik sa kanya sa mga panahong simple at totoo pa ang lahat. Mga panahong ang kaligayahan niya ay ang makita lang ang namangiti ng kanyang asawa. Ano bang ginawa ko? Ang tanong na yon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang lahat ng nangyari ay parang isang masamang panaginip. Ang pagdating ni Mahalina, ang tukso, ang kasakiman, ang mga kasinungalingan. Hinayaan niyang lasunin ni Mahalina ang kanyang isip. Hinayaan niyang kainin ng ambisyon ang kanyang pagmamahal. At ngayon, heto siya, isang bilanggo sa sarili niyang pamamahay, kasama ang isang babaeng unti-unti niyang kinamumuhian at ang multo ng isang babaeng labis niyang sinaktan. Dahan-dahan niyang kinuha ang music box mula sa isang estante. Ang music box na itinapon ni Mahalina at alam niyang pinulot ni Liway. Binuksan niya ito. Ang pamilyar na himig ay muling tumugtog. Bigla siyang bumalik sa hardin ng mga puting rosas. Ilang taon na ang nakalipas. Maginawang gabi at ang tanging liwanag ay mula sa buwan at sa mga fairy lights na isinabit niya sa mga puno. Lumuhod siya sa harap ni Liwayway. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang maliit na kahon. At sa saliw ng himig mula sa music box na ito, tinanong niya ang tanong na mag-uugnay sa kanilang mga buhay. Ang matamis na oo ni Liwayway ay ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Napapikit si Dante, dinadama ang sakit ng alaala. Kasalanan ko to. Lahat ng ito, kasalanan ko. Dante, anong drama yan? Agad niyang isinara ang music box. Si Mahalina ay nakatayo sa may pinto, nakataas ang kilay. Bakit nakatayo ulit yung litrato ng patay mong asawa? At ano yung hawak mo? Hindi ba't itinapon ko na yan? Huwag mong pakialaman ang mga gamit ko, Lina. Malamig na sagot ni Dante. Gamit mo? O gamit ninyo? Sarkastikong sabi ni Mahalina. Lumapit ito at tinangkang agawin ang music box. Itapon na natin to. Puro luma at masamang alaala lang ang dala niyan. Sinabi ng bitiwan mo. Sigaw ni Dante. Sa unang pagkakataon ay nagtaas siya ng boses laban dito. Nagulat si Mahalina. At bakit mo kailangang sigawan at ipahiya si Liway kanina? Nagluluto lang yung tao. Tumawa si Mahalina. Isang tawang walang saya. Wow! Ipinagtatanggol mo na siya ngayon? Ang katulong na amnesiac? Baka naman bumabalik na ang pagtingin mo sa kanya, ha, Dante? Baka naman sa bawat tingin mo sa kanya, naaalala mo ang tunay mong mahal. Hindi yun ang punto, Lina.
Masyado kang malupit. Nakikita mo bang natatakot na siya sa'yo? Dapat lang, para malaman niya kung sino ang reyna sa bahay na 'to. O baka naman nakakalimutan mo na, ako ang kasama mo ngayon. Ako ang nag-aalaga sa'yo. Ako ang nandito, hindi ang multo niya. Tinitigan ni Dante si Mahalina. Ang babaeng minsang naging aliw sa kanya ay isa na ngayong halimaw sa kanyang paningin. Minsan, mas gusto ko pang makasama ang isang multo kaysa sayo, pabulong niyang sabi. Isang malutong na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Huwag na huwag mong sasabihin yan, galit na sigaw ni Mahalina. Pinagsisisihan mo na ba? Sabihin mo, pinagsisisihan mo na bang ako ang pinili mo? Hindi sumagot si Dante. Tinalikuran niya ito at iniwang mag-isa sa opisina. Dala-dala ang init ng sampal sa kanyang mukha at ang bigat ng katotohanan sa kanyang dibdib. Oo, pinagsisisihan niya. Sobra. Pumasok siya sa kanilang silid, ang silid na dating sa kanila ni Liwayway. Binuksan niya ang kanyang laptop. Hinanap niya ang isang folder na matagal na niyang hindi binubuksan. LWA ang pangalan ng folder, Liwayway Alcantara. Nag-play siya ng isang video, ang honeymoon nila sa Palawan. Nakita niya si Liwayway, tumatawa habang tumatakbo palayo sa kanya sa dalampasigan. Ang tawa nito, ang tawang kay tagal na niyang hindi naririnig. Ang tawang siya mismo ang pumatay. Pinanood niya ang bawat video, tiningnan ang bawat litrato, at sa bawat isa, unti-unting nadudurog ang kanyang puso. Gabi na. Hindi siya makatulog. Lumabas siya ng kwarto para kumuha ng alak sa baba. Habang pababa sa hagdan, isang mahinang tunog ang kanyang narinig. Isang pamilyar na himig. May nag-ahaming. Sinundan niya ang tunog. Galing ito sa may kusina. Dahan-dahan siyang sumilip. Nakita niya si Liwayway, nakatalikod, naguhugas ng mga plato. At habang naguhugas, marahan itong nag-ahaming ng isang kanta. Ang kanta mula sa music box, ang kanilang kanta. Natigilan si Dante. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila umakyat sa kanyang ulo. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Isang halo ng takot, pag-asa, at matinding pananabik. Hindi na niya napigilan ang sarili. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang tanungin. Naglakad siya papalapit. Hindi siya napansin ni Liwayway hanggang sa nasa likuran na niya ito. Nagulat ito at napalingon. Sir Dante, tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang mga matang yon, ang mga matang minsan nang napuno ng pagmamahal para sa kanya. Sa isang boses na halos hindi marinig, puno ng panginginig at pag-aalinlangan, ibinuka niya ang kanyang bibig. Ikaw, panimula niya, talagang wala ka bang naaalala? Ang tanong ni Dante ay binitawan sa hangin na tila isang mabigat na bato, lumilikha ng alon ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Para kay Liwayway, ang bawat segundo ng pananahimik na yon ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ang buong katawan niya ay nanigas at ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ito na, ang sandaling pinakahahandaan niya. Kinailangan niyang mag-ipon ng lahat ng lakas para maisuot muli ang maskara ni Liway. Ang babaeng nalilito, natatakot at walang alam. Dahan-dahan siyang umatras ng isang hakbang, lumilikha ng distansya sa pagitan nila. Ipinakita niya sa kanyang mga mata ang pagkalito na inaasahan ni Dante na makita. Ano po ang ibig niyong sabihin, sir? Tanong niya. Sinadya niyang gawing nanginginig at mahina ang kanyang boses. Naaalala po ang ano. Tinitigan siya ni Dante ng malalim. Hinahanapan siya ng kahit anong senyales ng pagsisinungaling. Nakita ni Liwayway ang pag-aalinlangan sa mga mata nito, ang desperadong pag-asa na sana ay may maalala na nga siya. Ngunit ang pag-asang iyon ay iyang mismong kahinaan ni Dante na kailangan niyang gamitin. Ang kantang yun, sabi ni Dante,
halos pabulong. Bakit mo alam ang kantang yon? Ikiniling ni Liwayway ang kanyang ulo na tila nag-iisip ng malalim. Hindi ko po alam, sir. Minsan po may mga himig na lang na lumalabas sa isip ko. May mga bagay na ginagawa ko na hindi ko alam kung bakit. Tumingin siya sa sahig na parang isang batang napapagalitan. Nakakatakot po. Pasensya na po kung may nagawa akong mali. Ang kanyang pag-arte ay perpekto. Ang pagpapakita niya ng kahinaan at takot ang mismong bumasag sa determinasyon ni Dante. Ang pag-asa sa mga mata nito ay dahan-dahang namatay, napalitan ng pamilyar na awa at pagkakasala. Bumuntong hininga si Dante, isang buntong hiningang puno ng pagkadismaya. Hindi, wala kang ginawang mali. Kalimutan mo na ang sinabi ko. Tinalikuran siya nito at kumuha ng isang bote ng alak mula sa cabinet. Hindi na ito nagsalita pa. Para kay Liwayway, ang pananahimik na yon ay mas malakas pa sa isang sigaw. Nangangahulugan itong naniwala ito. Sa ngayon, ligtas pa siya. Kinabukasan, habang si Dante ay nasa trabaho at si Mahalina ay may sariling lakad, alam ni Liwayway na ito na ang pagkakataon niya. Kailangan niyang makuha ang voice recorder sa ilalim ng lamesa ni Dante. Nagdasal siya na sana ay may nakuha itong mahalagang impormasyon. Maingat siyang pumasok sa opisina. Lumuhod siya at kinapa ang ilalim ng lamesa. Nandoon pa rin ang maliit na device. Mabilis niya itong kinuha at itinago sa kanyang bulsa at pinalitan ng isa pang recorder na wala pang laman para hindi sila magtaka kung sakaling may makahanap nito. Nagtago siya sa lumang silid kung saan niya unang natagpuan ang music box. Isinaksak niya ang maliit na earphone sa device at pinindot ang play. Ang unang bahagi ng recording ay puro katahimikan lang. Pagkatapos ay narinig niya ang pag-uusap ni Dante at Mahalina. Ang pagtatalo nila tungkol sa litrato, sa music box at sa kanya. Bawat salita ni Mahalina ay puno ng lason at ang bawat pananahimik ni Dante ay isang pag-amin sa kanyang karuwagan. Kinuyom ni Liwayway ang kanyang mga palad. Ito ay sapat na para patunayan ang kanilang masamang intensyon sa pagtago ng kanyang pagkatao. Ngunit habang patuloy siyang nakikinig, isang bahagi ng pag-uusap ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Narinig niya ang boses ni Mahalina na nunumbat at puno ng galit. Pinagsisisihan mo na ba? Sabihin mo. Pinagsisisihan mo na bang ako ang pinili mo kaysa sa kanya? Narinig niya ang pananahimik ni Dante. At pagkatapos, ang mahinang boses ni Mahalina na tila ibinubulong na sa sobrang galit. Huwag mong kakalimutan, Dante. Magkasama tayo dito. Kung babagsak ako, babagsak ka. Tandaan mo yan. Pareho nating alam kung ano ang kaya kong gawin. May sumunod na katahimikan. At pagkatapos ay ang mga salitang tuluyang nagyelo sa dugo ni Liwayway. Kung kinailangan kong sirain ang preno ng sasakyan niya noon para lang mawala siya sa buhay natin, narinig niyang sabi ni Mahalina sa isang boses na malamig pa sa yelo. Huwag mong isipin na hindi ko kayang gumawa ng mas masahol pa ngayon. Napahawak si Liwayway sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang sigaw ng lagim. Ang kanyang mga hinala, ang kanyang pinakamasamang bangungot ay totoo. Hindi lang ito pandaraya, hindi lang ito pagtataksil, ito ay pagtatangkang pagpatay. Ang babaeng itinuring niyang parang kapatid ay sinubukang patayin siya. At ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay hinayaan itong mangyari. Isang bagong klase ng takot ang gumapang sa kanyang kaluluwa. Ang kalaban niya ay hindi lang isang mang-aagaw. Ito ay isang mamamatay tao. Ang laro ay biglang naging mas mapanganib. Ang bawat araw na mananatili siya sa bahay na ito ay isang pagsugal sa kanyang buhay. Ngunit kasabay ng takot, mas lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Hindi na ito para lang sa pera o sa pag-aari. Ito ay para sa hustisya. Para sa buhay na tinangkang kunin mula sa kanya. Kailangan niyang makalabas.
ngunit hindi bilang isang talunang biktima. Kailangan niyang makakuha ng mas matibay na ebidensya. Kinabukasan, naghahanap siya ng pagkakataon para makagamit ng telepono. Habang naglilinis sa hardin, ginamit niya ang lumang cellphone na itinago niya sa ilalim ng isang paso. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype niya ang numero. Isang numero na bigla na lang bumalik sa kanyang alaala. Ang numero ng kanyang matalik na kaibigan, si Clara. Nagring ito ng 3 beses. "Hello?" Sagot ng isang pamilyar na boses. "Clara?" Bulong ni Liwayway, at sa pagsambit pa lang ng pangalan nito, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. "Sino to?" "Clara, si Liwayway to." Katahimikan. At pagkatapos, isang gulat na paghinga. "Liwayway? Oh my God, buhay ka. Saan ka galing? Akala namin." "Akala ng lahat. Wala akong oras para magpaliwanag." Putol ni Liwayway. "Kailangan ko ng tulong mo." Ngunit bago pa niya masabi ang lahat, nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang isang figura sa bintana ng ikalawang palapag. Si Mahalina. Nakatingin ito sa kanya, at sa kamay nito, hawak nito ang cellphone na nito, nakatutok sa direksyon niya. Kinukuhanan siya ng litrato. Nabitawan ni Liwayway ang kanyang telepono. Huli na ang lahat. Nahuli na siya. Ang pagtama ng kanilang mga mata, si Liwayway sa hardin at si Mahalina sa bintana, ay tila nagpatigil sa pag-ikot ng mundo. Ang ngiti sa mga labi ni Mahalina ay hindi isang simpleng ngiti. Ito ay isang nangiti ng tagumpay, ng isang mandaragit na sa wakas ay nahuli na ang kanyang biktima. Alam ni Liwayway na wala na siyang oras. Mabilis niyang pinatay ang tawag at itinago ang telepono pabalik sa ilalim ng paso. Tumayo siya, pinilit na maging kalmado, at ipinagpatuloy ang pagdidilig ng mga halaman na para bang walang nangyari. Ngunit ang bawat patak ng tubig na lumalabas sa pandilig ay kasabay ng malamig na pawis na tumatagaktak sa kanyang likod. Ilang minuto lang ang lumipas, bumukas ang pinto ng kusina. "Liway!" Ang boses ni Mahalina ay matamis, ngunit may nakatagong lason. "Halika dito, may ipapagawa ako sa'yo." Pagpasok ni Liwayway sa sala, naroon na si Dante, kararating lang mula sa opisina. Ang mukha nito ay pagod, ngunit agad na napalitan ng pag-aalala nang makita ang kakaibang ngiti ni Mahalina. "Ano ang meron, Lina?" tanong ni Dante. "Wala naman, babe. May natuklasan lang akong isang maliit na sekreto," sabi ni Mahalina. Hindi inaalis ang tingin kay Liwayway. Itinaas nito ang kanyang cellphone. "Tingnan mo to." Ipinakita ni Mahalina ang litrato kay Dante. Malinaw na malinaw sa litrato si Liwayway. May hawak na telepono at may seryosong ekspresyon sa mukha. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Tumingin siya kay Liwayway, puno ng pagkalito. Ayan, panimula ni Mahalina. Tila isang abogadong naglalatag ng kanyang ebidensya sa korte. Ang inosente at walang maalala nating katulong. Sinong kausap mo, Liway? Ang totoo mong amo? Ang kalaban sa negosyo ni Dante na nagpadala sa'yo dito para mag-espiya? Bawat salita ay isang gawa-gawang akusasyon. Ngunit sa sitwasyong yon, ito ang pinakalohikal na paliwanag. Napakatalino ng plano ni Mahalina. Ginagamit nito ang amnesia ni Liwayway laban sa kanya. "Hindi po totoo yan," sabi ni Liwayway. Pinipilit na manginig ang kanyang boses. Ito na ang huling pagkakataon na gagamitin niya ang kanyang kahinaan bilang depensa. "Napulot ko lang po yung telepono sa labas. Tiningnan ko lang po kung gumagana." "Sinungaling," sigaw ni Mahalina. "Nakita kitang may kausap. Dante, hindi mo ba nakikita? Niloloko niya tayo. Sino nga magpapadala ng isang katulong na walang maalala? Siyempre, para hindi natin siya paghihinalaan. Isa siyang espiya. Sigurado ako, ipinapadala niya ang mga sekreto ng kumpanya mo sa kalaban." Tumingin si Dante kay Liwayway. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa. Ang mga ginawa ni Liwayway sa mga nakaraang araw
ang pagluluto ng adobo, ang pagham ng kanilang kanta, ang pagtayo ng kanilang litrato, lahat ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan sa kanyang isipan. Posible kayang hindi talaga ito nawalan ng alaala. Pero hindi dahil siya si Liwayway, kundi dahil isa siyang impostor. Liway, totoo ba? Tanong ni Dante. Ang boses ay pununo ng sakit at pagkadismaya. Ito ang pinakamasakit para kay Liwayway. Ang makita sa mga mata ng kanyang asawa na mas pinaniniwalaan nito ang isang kasinungalingan kaysa sa isang katotohanang hindi pa nito nakikita. Sir Dante, maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Liwayway, ang mga luha ay totoo nang tumutulo mula sa kanyang mga mata. Luha ng kabiguan. Wala po akong ginagawang masama. Wala. Humalakak si Mahalina. Dante, kailangan na nating paalisin yan. Bago pa niya makuha ang lahat ng impormasyon na kailangan niya. Delikado siya. Naguguluhan si Dante. Isang bahagi niya ang gustong maniwala kay Liwayway, ang bahaging nakakakilala pa rin sa asawa niya sa likod ng uniforme. Ngunit ang ebidensya, ang litrato, ay malinaw. At ang takot na baka totoo ang sinasabi ni Mahalina ay mas malakas. Mag-empake ka ng gamit mo, sabi ni Dante, hindi makatingin ng diretso kay Liwayway. Ang mga salita ay tila hirap na hirap lumabas sa kanyang bibig. Ano po? Sabi ko, umalis ka na. Ulit ni Dante, mas malakas na ngayon. Kunin mo ang sahod mo at umalis ka na sa bahay na to. Ngayon din. Gumuho ang mundo ni Liwayway, hindi dahil sa pinaalis siya, kundi dahil sa paraan ng pagpapaalis sa kanya. Sa huli, pinili pa rin ni Dante ang maniwala sa kasinungalingan. Pinili pa rin nito ang sarili niyang seguridad kaysa sa kanya. Hindi na siya nagsalita, wala nang saysay. Tumango na lang siya. Tinalikuran niya sila at naglakad papunta sa kanyang silid. Narinig niya ang bulong ni Mahalina kay Dante. See? Tama ako. Kung inosente yan, magmamakaawa yan. Kinuha ni Liwayway ang kanyang maliit na bag. Ang tanging laman nito ay ilang pirasong damit, ang music box, at ang voice recorder na naglalaman ng katotohanan. Paglabas niya, iniabot sa kanya ni Mahalina ang isang sobre ng pera. Ayan, bayad sa serbisyo mo, espiya, at huwag na huwag ka nang magpapakita pa ulit dito. Dumaan siya sa harap ni Dante na nakatayo lang na parang estatwa, nakayuko, hindi magawang salubungin ang kanyang tingin. Naglakad siya palabas ng pinto, sa ilalim ng tingin ng tagumpay ni Mahalina. Naglakad siya sa mahabang driveway ng Villa Gintong Araw, ang bahay na minsan ay naging paraiso niya, at ngayon ay naging kanyang impyerno. Nang marating niya ang malaking bakal na gate, lumingon siya. Ang bahay ay nakatayo pa rin, maganda at marangya, isang perpektong fasada para sa lahat ng kabulukang nangyayari sa loob. Isinara ng security guard ang gate. Ang malakas na tunog ng pagsasara nito ay tila isang hatol. Heto siya ngayon, itinapon sa labas, walang-wala, na parang isang basahan. Ang plano niya ay gumuho. Ang kanyang kalaban ay nanalo. Sa paningin ng lahat, siya ang talunan. Ngunit habang nakatayo siya sa labas ng gate, sa ilalim ng papalubog na araw, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ang apoy sa kanyang mga mata ay hindi namatay. Sa halip, ito'y mas lalong naglagablab. Hinawakan niya ang voice recorder sa loob ng kanyang bulsa. Hindi pa ito tapos. Hindi pa tapos ang laban. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi na makikita ni Dante at Mahalina. Salamat, bulong niya sa hangin. Salamat at binigyan niyo ako ng dahilan para wag nang magtira pa ng kahit katiting na awa. Ang pagtataboy sa kanya ay hindi ang kanilang tagumpay. Ito pala ang kanilang pinakamalaking pagkakamali. Dahil pinalaya nila ang kanilang kalaban mula sa hawla. Ang bawat hakbang palayo sa Villa Gintong Araw
ay hindi nagpapabigat, bagkus ay nagpapagaan sa pakiramdam ni Liwayway. Ang bawat metro ng distansya sa pagitan niya at ng bahay na yon ay 1 metro ng kalayaan. Malaya na siya mula sa pagpapanggap. Malaya na siya mula sa mapanuring mga mata ni Mahalina. Malaya na siyang kumilos. Hawak ang sobre ng pera. Isang kabayaran na puno ng insulto. Naglakad siya patungo sa sakayan ng bus. Wala siyang ibang destinasyon sa isip kundi ang isang maliit na apartment sa Maynila. Ang tahanan ng nag-iisang taong mapagkakatiwalaan niya sa buong mundo. Si Clara. Ang biyahe ay mahaba at nakakapagod, ngunit sa bawat kilometrong nilalakbay ng bus, mas lalong lumilinaw ang kanyang isipan. Ang galit ay naroon pa rin, ngunit ito'y hindi na isang nagwawalang apoy. Ito'y naging isang matatag at kontroladong init. Isang enerhiya na gagamitin niya para buuin ang kanyang huling plano. Nang sa wakas, ay marating niya ang pinto ng apartment ni Clara. Hating gabi na, kumatok siya. Ang puso niya'y may halong kaba at pananabik. Bumukas ang pinto at isang babaeng gulat na gulat ang tumambad sa kanya. Liwayway? Halos pabulong na, sabi ni Clara, hindi makapaniwala sa nakikita. At sa sandaling iyon, sa harap ng kanyang matalik na kaibigan, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Liwayway sa paligid ng kanyang puso. Niyakap niya si Clara ng mahigpit at doon, sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, humagulgol siya. Ibinuhos niya ang lahat, ang sakit, ang takot, ang pagkakanulo, ang galit. Hindi nagsalita si Clara. Hinayaan lang siya nitong umiyak. Hinahaplos ang kanyang likod. Nagbibigay ng karamay na matagal na niyang hinahanap. Nang mahimasmasan siya, ipinasok siya ni Clara sa loob. Ipinagtimpla siya ng mainit na tsa. At sa maliit na sala ng apartment, ikinuwento ni Liwayway ang lahat. Ang aksidente, ang pagkawala ng kanyang alaala, ang pagiging liway, ang kalupitan ni Mahalina, ang karuwagan ni Dante, at ang pinakamasaklap sa lahat, ang katotohanan sa likod ng sira-sirang preno. Habang nakikinig, ang mukha ni Clara ay nagbago mula sa pag-aalala, patungo sa pagkalito, at sa huli, sa matinding galit. Walang hiya sila, gigil na sabi ni Clara. Hindi lang yan pandaraya, Liway. Attempted murder yan. Kailangan natin silang isumbong sa pulis. Hindi pa, mahinang sabi ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagong klase ng determinasyon. Ang salita ko laban sa salita nila ay walang laban. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Kailangan natin ng isang planong hindi nila aakalain. Inilabas niya ang voice recorder at ipinarinig kay Clara ang pag-uusap ni Dante at Mahalina. Ito ang simula, sabi ni Liwayway. Pero hindi ito sapat para ikulong sila habang buhay. Sa mga sumunod na araw, ang apartment ni Clara ay naging kanilang war room. Isinantabi muna ni Clara ang kanyang trabaho para tulungan ang kaibigan. Unang-una, tumawag sila sa isang abogado, isang matandang kaibigan ng pamilya ni Liwayway. Nang marinig ng abogado ang buong kwento at ang recording, agad itong sumang-ayon na tumulong. Ang recording na ito ay malakas na ebidensya, pero mas mapapatibay natin ang kaso kung mayroon tayong mga dokumento at testigo, sabi ng abogado. Doon na pumasok ang plano ni Liwayway. Mahalina is planning a party, sabi ni Liwayway. Naalala ang mga narinig niyang usapan sa Bigalya. Isang malaking party para sa anniversary nila ni Dante. Gusto niyang ipangalandakan sa lahat na siya na ang bagong Mrs. Montenegro. At anong plano mo? Pupunta ka doon? Tanong ni Clara. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway. Hindi lang ako pupunta. Ako ang magiging pangunahing atraksyon. Sa tulong ng abogado at ng mga koneksyon nito, nagsimula silang mag-imbestiga. Nalaman nilang inililipat na ni Mahalina ang mga ari-arian ni Liwayway sa pangalan nito.
gamit ang isang pekeng special power of attorney na pinirmahan di umano ni Liwayway habang ito'y nagpapagaling sa ibang bansa. Nakakuha sila ng kopya ng mga pekeng dokumento. Pagkatapos, isang hindi inaasahang biyaya ang dumating. Isang tawag mula sa isang numerong hindi rehistrado. "Hello, Ma'am Liwayway," sabi ng isang nanginginig na boses sa kabilang linya. Si Manang Elsa po ito, yung dati niyo pong mayordoma. Manang Elsa, kumusta na po kayo? Paano niyo nalaman nabalitaan ko po sa isa sa mga katulong na pinalayas kayo? Hindi po ako mapakali. Ma'am, alam ko po ang totoo. Narinig ko po ang pag-uusap nila noon pagkatapos ng aksidente niyo. Handa po akong maging testigo. Napuno ng pasasalamat ang puso ni Liwayway. Ang huling piraso ng kanyang plano ay nabuo na. Sa araw ng mismong party, nagtungo si Liwayway at Clara sa isang high-end salon. "Gawin mo akong isang reyna," sabi ni Liwayway sa stylist. Ang buhok na laging nakapusod ay pinakulayan at binigyan ng bagong gupit. Ang mukhang laging maputla at walang buhay ay minakiupan ng elegante. At ang damit, isang simpleng ngunit napakagandang itim na bestida na nagpapatingkad sa kanyang lakas, hindi sa kanyang karangyaan. Nang humarap siya sa salamin, hindi na niya nakita si Liway. Hindi na rin niya nakita ang dating Liwayway na mahina at sunod-sunuran. Ang babaeng nakatitig pabalik sa kanya ay isang ganap na estranghero, isang babaeng binuo mula sa abo ng pagkakanulo, isang phoenix na handa ng lumipad. Habang papunta na sila sa party, biglang may iniabot si Clara, isang pamilyar na sobre. "Ano to?" tanong ni Liwayway. "Ang imbitasyon," nakangiting sabi ni Clara. "Sinadya kong magpadala niyan sa villa. Galing mismo kay Mahalina. Ipinadala niya yan sa akin para ipamukha sa akin na talo ka na. Ang hindi niya alam, ibinibigay niya sa iyo ang susi para sa kanyang sariling pagbagsak." Kinuha ni Liwayway ang imbitasyon. Nakasulat dito sa magarbong calligraphy, "You are invited to celebrate the anniversary of Dante and Mahalina Montenegro." Hinawakan niya ito ng mahigpit. "Siguradong darating ako," bulong niya. "Hindi ko papalampasin ang gabing ito para sa kahit anong bagay sa mundo." Ang hangin sa paligid ng Villa Gintong Araw ay puno ng tunog ng malamyos na musika, halakhakan ng mga bisita, at kalansing ng mga kopita ng champagne. Ang buong hardin ay pinalamutian ng mga kumukutitap na ilaw, at ang bawat panauhin ay nakasuot ng kanilang pinakamagarang kasuotan. Sa gitna ng lahat, si Mahalina ay parang isang reyna, nakakapit sa braso ni Dante. Ang kanyang nangiti ay kasing kinang ng mga diamanteng alahas na suot niya. Para sa lahat, ito ay isang perpektong gabi, isang selebrasyon ng pag-ibig. Si Dante, sa kabilang banda, ay isang larawan ng pagkabalisa. Ang bawat ngiti na ibinibigay niya sa mga bisita ay pilit. Ang bawat tagay ay tila hindi sapat para lunurin ang bigat sa kanyang dibdib. Simula nang paalisin niya si Liwayway, ang bahay ay naging mas malamig, mas malungkot. Ang multo ng kanyang asawa ay mas naging totoo pa kaysa sa babaeng nasa tabi niya. Sa gitna ng kasiyahan, umakyat si Mahalina sa isang maliit na entablado, hawak ang isang mikropono. "Good evening, everyone," masayang bati niya. "Maraming salamat sa pagdalo ninyo sa aming munting selebrasyon. 1 taon na ang nakalipas mula nang bigyan kami ng Panginoon ng pangalawang pagkakataon sa pag-ibig," sabi niya habang nakatingin kay Dante. "At sa gabing ito, gusto kong bigyan ng parangal ang lalaking bumuo sa aking mundo, ang aking asawa, Dante Montenegro." Nagpalakpakan ng mga tao. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Mahalina, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Isang kolektibong hininga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Ang tanging liwanag na natira ay mula sa buwan. Pagkatapos ng ilang segundo ng nakabibinging katahimikan,
Isang spotlight ang biglang bumukas. Ngunit hindi ito nakatutok sa entablado. Nakatutok ito sa tuktok ng grand staircase na bumababa patungo sa hardin. At doon, nakatayo ang isang babae, nakasuot ng isang eleganteng itim na bestida. Ang kanyang ayos ay simple ngunit mapang-akit. Bawat hibla ng kanyang buhok ay nasa tamang lugar. Ngunit ang pinakanakapangilabot sa lahat ay ang kanyang mukha. Isang mukhang pamilyar sa marami. Lalo na sa 2 taong ngayon ay nakatayo sa entablado na parang naging bato. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Ang kupitan ng champagne ay nadulas mula sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Si Mahalina ay napahawak sa kanyang bibig. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Dahan-dahang bumaba si Liwayway sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Ang mga bulong-bulungan ay nagsimula sa mga bisita. Sino yan? Kamukha niya si... Imposible. Patay na siya. Hindi pinansin ni Liwayway ang mga bulong. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang kina Dante at Mahalina. Nang marating niya ang ibaba, dire-diretso siyang lumapit sa entablado. Kinuha niya ang isa pang mikropono mula sa sound system. Tumingin siya sa mga naguguluhang bisita at pagkatapos ay sa kanyang nanginginig na asawa. Salamat sa pag-imbita sa akin sa inyong party. Panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalim na parang isang patalim. Ngunit sa tingin ko, may kaunting pagkakamali sa anunsyo. Hindi ito anniversary ninyo. Tumingin siya ng diretso kay Dante. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Happy anniversary sa atin, mahal. Isang malakas na hiyawan ng pagkagulat ang pumuno sa hardin. Si Mahalina ang unang nakabawi. Anong kalokohan to? Sino ka? Security! Palabasin ang babaeng to! Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng takot. Bakit, Mahalina? Hindi mo na ba ako nakikilala? Tanong ni Liwayway. Ako lang naman ito. Ang babaeng tinuring mong kapatid. Ang babaeng ninakawan mo ng buhay. Sa senyales mula kay Clara na nasa tabi ng technical booth, isang higanting projector screen sa likod ng entablado ang biglang nagliwanag. Ang unang lumabas ay isang kopya ng kanilang marriage certificate ni Dante at Liwayway. Malinaw. Legal. Walang duda. Para sa mga hindi nakakaalam, pagpapatuloy ni Liwayway, ako si Liwayway Alcantara Montenegro, ang tunay at nag-iisang asawa ni Dante. Sunod na lumabas sa screen ang mga pekeng dokumento, ang special power of attorney na may pekeng pirma, ang mga titulo ng lupa at mga bank account na inilipat sa pangalan ni Mahalina. At ito, sabi ni Liwayway, ang ginawa ng babaeng ito habang ako'y nag-aagaw buhay matapos ang isang aksidente. Kasunungalingan. Gawa-gawa lang yan. Desperadong sigaw ni Mahalina. Tumingin siya kay Dante. Dante, do something. Sabihin mo sa kanila na baliw yan. Ngunit si Dante ay hindi makagalaw. Nakatitig lang ito kay Liwayway na parang nakakita ng isang anghel ng paghihiganti. At tungkol sa aksidente, sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay biglang naging malamig. Mayroon akong isang bagay na gusto kong iparinig sa inyong lahat. Pumindot si Clara sa laptop at mula sa mga speaker na nakakalat sa buong hardin, umalingaw-ngaw ang isang pamilyar na boses. Ang boses ni Mahalina mula sa recording. Kung kinailangan kong sirain ang preno ng sasakyan niya noon para lang mawala siya sa buhay natin, huwag mong isipin na hindi ko kayang gumawa ng mas masahol pa ngayon. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang lahat ng mga mata ay napunta kay Mahalina, na ngayon ay nanginginig mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong lagim. Tapos na ang laro. Hindi totoo yan. Edited yan, sigaw ni Mahalina. Sa sobrang desperasyon, sinugod niya si Liwayway, tila isang mabangis na hayop na nasukol.
Papatayin kita. Dapat noon pa kita tinuluyan. Ngunit bago pa man niya maabot si Liwayway, dalawang unipormadong pulis na kanina patahimik na nakapwesto sa gilid ang humarang at pumigil sa kanya. Mahalina Salcedo, inaaresto ka namin para sa kasong attempted murder at falsification of public documents, sabi ng isang pulis habang pinoposasan ang kanyang mga kamay. Habang hinihila palayo si Mahalina, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Nakatitig kay Liwayway, ngunit wala nang takot si Liwayway. Tanging awa na lang ang nararamdaman niya para sa isang kaluluwang nilamon ng inggit. Ang lahat ng mga mata ay napunta ngayon kay Dante na naiwang mag-isa sa entablado, basang-basa sa kahihiyan at pagkakasala. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. At sa gitna ng lahat ng ito, si Liwayway ay nakatayo pa rin, matatag at buo. Ang gabi ng kanyang paghihiganti ay naging gabi ng kanyang pagpapalaya. Ang paghila ng mga pulis kay Mahalina papalabas ng hardin ay ang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang bangungot. Ang mga bisita ay unti-unti nang nagsialisan, nag-iiwan ng mga bulungan at mga tinging puno ng pagkamangha at awa. Ang dating masayang selebrasyon ay naging isang eksena ng krimen, isang tanghalan ng nasirang mga buhay. Naiwan sa gitna ng lahat sina Liwayway at Dante. Si Dante ay nakatayo pa rin sa entablado, nakayuko, tila isang ribultong binagsakan ng langit at lupa. Ang mamahalin niyang kasuotan ay hindi na makapagtago sa kahihiyang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang lumapit si Liwayway. Hindi na siya galit. Sa paglalaho ni Mahalina, tila naglaho na rin ang natitirang lason sa kanyang puso. Ang natira na lang ay isang malawak at nakakapagod na kalungkutan para sa lahat ng nasayang. Dante, tawag niya. Ang kanyang boses ay mahinahon. Dahan-dahang itinaas ni Dante ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga, puno ng mga luhang hindi na nito kayang pigilan. Nang magtama ang kanilang mga paningin, tuluyan na itong bumagsak. Lumuhod ito sa kanyang harapan, ang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Liwayway, patawarin mo ako, sabi nito sa pagitan ng mga hikbi. Patawad. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Naging duwag ako, naging sakim. Hinayaan kong mangyari ang lahat ng to sa'yo. Patawarin mo ako. Mahal ko. Patawad. Tinitigan ni Liwayway ang lalaking minsang naging sentro ng kanyang mundo. Ang lalaking pinangakuan niya sa harap ng Diyos. Nakita niya ang kanyang pagsisisi. Totoo ito. Ngunit alam din niya na may mga sugat na kahit anong pagsisisi ay hindi na kayang paghilumin. Umupo siya para magpantay ang kanilang mga mata. Tumayo ka, Dante, sabi niya. Hindi, dito lang ako hanggang sa mapatawad mo ako. Pinapatawad na kita, sabi ni Liwayway, at sa pagsambit niya ng mga salitang iyon, isang malaking tinik ang tila nabunot mula sa kanyang dibdib. Pinapatawad kita, Dante, hindi dahil sa karapat-dapat ka dito, at lalong hindi para sa'yo. Huminga siya ng malalim. Pinapatawad kita para sa sarili ko, dahil karapat-dapat akong magkaroon ng kapayapaan, dahil ayoko nang dalhin pa ang bigat ng galit na ito habang buhay. Tumingala si Dante. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa, ngunit umiling si Liwayway. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot. Pagpapatuloy niya. At lalong hindi ito nangangahulugan ng pagbabalik. Tapos na tayo, Dante. Ang Liwayway na minahal mo at minahal ka, matagal nang namatay sa puno ng akasya sa araw na yon. Ang huling sinag ng pag-asa sa mga mata ni Dante ay tuluyan ng namatay. Tumango ito, tinatanggap ang kanyang sentensya. Ito ang kanyang parusa. Ang mabuhay araw-araw, dala ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Tumayo si Liwayway at tinalikuran na ito. Bawat hakbang palayo ay isang hakbang patungo sa kanyang bagong simula. Makalipas ang ilang buwan, si Mahalina ay napatunayang nagkasala
at nahatulan ng mahabang taon ng pagkakakulong. Si Dante, bilang kasabot sa pandaraya, ay naharap din sa mga kaso. Nawala sa kanya ang lahat, ang kumpanya, ang kayamanan, at ang respeto ng lahat ng taong nakakakilala sa kanya. Ang Villa Gintong Araw, isang simbolo ng kanilang mga pangarap at kasalanan, ay tuluyan ng ipinagbili. Ibinenta ito ni Liwayway. Ginamit niya ang perang nakuha niya para tuluyang talikuran ang nakaraan. Isang umaga, sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat, ang amoy ng kapeng barako at sariwang tinapay ay humahalimuyak sa hangin. Sa harap ng isang bagong bukas na coffee shop, isang babae ang nagdidilig ng mga halaman. Ang coffee shop ay may pangalang nakasulat sa isang simpleng tabla ng kahoy. Kalinaw, kapayapaan. Ngumiti si Liwayway habang dinadama ang sinag ng araw sa kanyang mukha. Wala na ang bigat, wala na ang sakit. Ang tanging naroroon ay ang payapang tunog ng mga alon at ang pangako ng isang bagong umaga. Tumingala siya sa langit, isang langit na kasing linaw ng kanyang puso. Hindi na siya biktima, hindi na siya isang taong naghahanap ng paghihiganti. Siya na si Liwayway, isang pangalang nangangahulugang Bukang Liwayway, isang bagong simula. Kumuha siya ng isang tasa ng kape, umupo sa labas ng kanyang shop at pinanood ang pagsikat ng araw. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang bawat sandali ng kanyang bagong tuklas na kalayaan. Ang kwento niya ay hindi nagtapos sa paghihiganti, kundi sa paghilom. At sa kanyang kapayapaan, doon niya natagpuan ang kanyang tunay na tagumpay. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway, isang kwento ng pagbangon mula sa abo ng pagtataksil. Isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat, aming mga minamahal na tagapakinig, sa inyong walang sawang paglalakbay kasama namin sa bawat kabanata ng buhay niya. Mula sa kanyang mga sandali ng kalituhan hanggang sa gabi ng kanyang matamis na tagumpay, naramdaman po namin ang inyong presensya at suporta. Sa pagsulat ng kwentong ito, ang aming layunin ay hindi lamang maghatid ng isang kwentong puno ng kilig at drama. Nais din po naming maghabi ng isang salaysay na sumasalamin sa katatagan ng puso ng isang babae. Isang pusong kayang masugatan, kayang madurog, ngunit hinding-hindi kayang tuluyang sirain. Sana po ay may aral tayong napulot, isang aral na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad. At ang pagpapatawad na yon, higit sa lahat, ay isang regalong ibinibigay natin sa ating mga sarili. Ang pag-asa, tulad ng Bukang Liwayway, ay laging dumarating pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Ngayon, kami naman po ang gustong makinig sa inyo. Ano po ang inyong naramdaman? Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ang inyong mga saloobin at komento ay ang musikang nagbibigay buhay sa aming mga susunod pang kwento. Muli, mula po sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa isang panibagong paglalakbay. Nagmamahal, Kwentong Puso TV.